Dear Max FM with DJ Chingy. The best memories are made with friends by your side. Dear Max FM, this is Shy again. For the third time, sumulat ako para tapusin ang nabitin kong kwento sa inyo. At di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi ko nga sa second chapter ng story ko, na guilty ako. Dahil tama nga naman ang instinct ni Nika sa akin, na maaaring kabahan siya at baka maagaw ko si Rod sa kanya. Siguro nga sa tagal ng pagiging beshi namin, ay kilalang kilala niya na ako. Kahit sa tingin pa lang, alam niyang may gusto din ako kay Rod. Tulad ng pakakilala ko sa kanya, kilalang kilala ko na siya kahit hininga niya. Pero di dapat ako mag-guilty. Besides, hindi pa naman naging sila nun. Yes, noon yun. Pero one day, nabalitaan ko na lang na sila na daw ni Nika. Ayon sa reliable source ko, galing sa mga marites na nakapaligid sa akin sa boarding house. Confirmed nga sila na. Nagtagumpay si Nika na naging sa kanya si Rod, by hook or by crook. Pero after a month lang, nang tuluyan ng naging resentment ang guilt feeling ko. Sobrang kinasuklaman ko si Nika. Ang itinuring kong sis o higit pa. Kung bakit, Chin, ganito kasi yon. Nakasabayan ko sa pag-uwi ang sister ni Rod. Mula sa kanto, sabay kaming naglakad pa uwi. Iisa lang naman ang boarding house ko at bahay nila sa isang compound. And while talking, out of the blue, nagtanong ang sister ni Rod sa akin. Kinumusta kami ni Nika? Kumusta na daw kami ni Nika na best friend ko? Wala na ba daw kaming pag-asang magkabati? Sabi ko sa kanya, ayaw niya na ako maging best friend eh. Siya mismo ang nagtakwil sa akin. Dahil lang sa maling akala. Pinagbati nga kami ng mama mo. Pero wala eh. Lumipat siya ng room. Sabi naman ng sister ni Rod, kung sa bagay ate, kahit ako siguro ang best friend niya, ayoko na din sa kanya. Kasi sinisiraan kanya kay kuya. Nagpanting ang tenga ko. Sinisiraan? Paano? Ano bang sinabi niya? Sabi ng sis ni Rod, sabi niya kasi ate, nung second year college ka daw, ay nagpa-abort ka ng baby mo. Kasi tinakasan ka ng nakabuntis sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko, Chin. Ano? Oh my God ako. Sa narinig ko na yon, para akong namutla na parang tinakasan ng dugo. Hindi totoo yan, sabi ko. Never in my imagination na ganun katindi ang sisiraan ako ni Nika. Ang itinuring kong best friend for 3 to 4 years. Oo, alam namin ang secrets ng bawat isa. Pero never ganun katindi ang sikreto ko. At never kong magagawa ang magpa-abort ng baby. At paano naman ako mabubuntis? ENBSB nga ako di ba? No boyfriend since birth. If tutuusin, mas masahol pa nga mga sikreto niya na tanging ako lang nakakaalam. Pero kahit di kami in good terms, never kong binalak na ipagkalat ang sikreto niya. Just to make a revenge. Hindi ako makapaniwala, Chin, na ang taong sobra kong mahal, sobra kong inidulo na best friend ko, sobra ako kong kasundo sa lahat halos ng bagay, sisiraan pala ako. Basta napaiyak na lang ako, Chin, sa kwarto dahil sa paninirang ginawa niya. Isa pa sa mga shocking na nalaman ko
Ang sabi ng sis ni Rod, ang bouquet daw na sabi nila ay binigay ni Rod kay Nika ay para pala talaga sa akin. In fact, yung mismong sister ni Rod ang nagbili daw nun dahil gusto akong ligawan ng kuya niya. May dedication card nga daw yun at nakasulat pa ang name ko. Pero hindi naman nakarating sa akin. Pero dahil ang sinabi ni Nika kay Rod ay gusto ko na sana daw itapon ang bouquet. Yun daw ang sabi ni Nika. Itatapon ko na daw ang bouquet kaya hiningi na lang daw ni Nika sa akin. Kasi sayang. Kaya nasa kanya. Wala nang dedication card. Pinunit niya na pala. After naman nun, ang Jayco Donuts. Yung sister ni Rod daw noon ang inutusan na ibigay sana sa akin. Kaso nagpumilit si Nika na siya na daw ang magbibigay. Kasi may maiisip siyang or may naiisip siyang gawing prank sa akin. At nagawa na lang ako or natawa na lang ako, Chin. Kasi anong prank na sinasabi niya? Hindi nga naman nakarating sa akin ang isang box ng donuts Asan ang prank niya doon? Ang angkinin, ang hindi pala sa kanya. Kaya pala super galit niya sa akin. Ayaw na niyang makipag-reconcile sa akin. Kasi nga sa akin may gusto si Rod. At gusto akong ligawan nito. Kaso hinarang lahat ni Nika. Ang traidor kong best friend. Ang lupit niya, Chin, no? Kaya naging sila na ngayon kasi ang pagkakaalam daw ni Rod. Sabi kasi ni Nika, ay engaged na ako sa BF ko. Kaya ayun, tuluyan niya nang napasa kanya. Si Rod. Oo, Chin, may gusto ko kay Rod. Inaamin ko yun. Pero sports naman ako If siya talaga ang gustong ligawan, edi siya. Pipilitin kong kalimutan siya ng puso ko to give way sa best friend kong si Nika. Pero ibang usapan naman kung sisiraan niya lang ako. Sobrang unfair sa part ko. Nasisiraan niya akong nabuntis at nagpa-abort. Para lang makuha niya ang lalaking may gusto sa akin na gusto naman niya. Siniraan ako para siya naman ang gustuhin. Diba malaking katraidoran naman yun? So if ako kayo, masisisi niyo ba ako if tuluyan ko na rin siyang burahin sa buhay ko bilang best friend? Ano bang dapat kong gawin, Chin, sa paninira nila sa akin? Paano ko ibabangon ang dignidad ko bilang babae, bilang tao? Hindi naman biro yung sabihin niyang nagpa-abort ako. Malayong malayo sa katotohanan. Kailangan ko pa ba siyang kumprontahin? Pero ayoko lang kasing gumawa ng gulo sa boarding house namin. Ayoko makipag-away. Baka paalisin ako ng landlady namin. Dito nga nagtapos na ang friendship namin. Sinubukan ng isang demonyo. Hindi si Rod ang demonyo, kundi si Nika mismo ang demonyong sumubok sa pagkakaibigan namin. Tama ba ang ginawa niya? Makuha lang ang gusto niya. Payuhan niyo na ako, please. Ang inyong kamaks, Shy. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.